Mayong hapon sa tanan. Kag ari naman kita sa aton nga prayer meeting, kag salamat sa Ginoo no sa pribiliyo biskan hindi kita opdan ay physically but makapangamuyo kita sa aton nga mga panimalay kag sa subong nga tion magpangamuyo kita. Lord, salamat sang tion ginatag mo sa amon biskan sang mga kabudlayan sa amon nga kabuhi nga gabot in spite nga hindi kami kaupo sa isa gisa, but may harap mangyapon Lord sang pagi maka-worship kami, makapangamuyo kami sa imo. Kagabay pa nga ikaw gid ang maghatag, ikaw gid mag-preserve sa mga kabuhi namon. Gabay pa nga ang amon ginahimo ni subong nga pagpangamuyo sa imo according sa imo nga plano kag purpose sa mga kabuhi. Kag ikaw maghatag sang kalam sa speaker nga magdala sa imo nga pulong, kabay pa makatag sa encouragement kag sa mga kanta nga ito karon subong, kabay pa nga makatag mangyapon sang kakusog kag encouragement ng gyapon sa amon nga kabuhi everyday. Kag kabay pa ikaw gid magubay sa amon nga pag-alagad subong sa imo. Kag patawara kami sa among mga sala na buhat, Christ's name, amen. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. May it be a sweet, sweet sound in your ear. Proverbs 10:22, the blessing of the Lord, it maketh rich. Kantahon naton, come thou fount of every blessing. Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy, never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by song flame tongues above. Praise his name, I'm fixed upon it, name of God's redeeming love. Hitherto thy love has blessed me, thou hast brought me to this place, and I know thy hand will bring me safely home by thy good grace. Jesus sought me when a stranger, wandering from the fold of God. He to rescue me from danger, bought me with his precious blood. Oh, to grace, how great a debtor daily I'm constrained to be. Let thy goodness like a fetter bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it, prone to leave the God I love. Here's my heart, oh, take and seal it for thy courts above. Ang aton pangamuyo nga sa adlaw-adlaw nga tanan, anuman ayhan ang aton maatubang nga mga pagtilaw, magapadayon ito sa pagtindog sa pagtuo nga natukod sa kay Kristo. Kantahon naton, stand up for Jesus. Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Lift high his royal banner.
his army shall he lead, till every foe is vanquished, and Christ is Lord indeed. Stand up for Jesus, the trumpet call obey, forth to the mighty conflict in this his glorious day. Ye that are men of serve him against unnumbered foes, let courage rise with danger, and strength to strength oppose. Stand up for Jesus, stand in his strength alone. The arm of flesh will fail you, ye dare not trust your own. Put on the gospel armor, its peace put on with prayer, where duty calls or danger, be never wanting there. Stand up for Jesus, the strife will not be long. This day the noise of battle, the next the victor's song. To him who overcometh, a crown of life shall be. Yea, with the King of glory shall reign eternally. Ang Ginoo wala gid nagpaslaw sa aton. Nangin matutom siya, nangin maayo siya, kag aton ina napamatud-an sa tanan nga tion sa aton pagkabuhi. Kantahon naton ginpatod ko. Ginpatod ko nga di magpahaylo sa kalibutan man. Mga butang nga mga dungganon, akon nga nakitaan. Magakari ako nga may pagkasadya. Jesus nga halang doon, gagari ako. Ginpatod ko nga sa manluluwas, talikdan kong sala. Siya ang matuod nga kaligunan, buhing nga katipan. Magakari ako nga may pagkasadya. Jesus nga halang doon, gagari ako. Ginapatod ko nga ang Diyoson doon, sing maminatod-on. Pamati siya kag pagtumana, siya buhing dalantang. Magakari ako nga may pagkasadya. Jesus nga halang doon, gagari ako. Ginapatod ko nga pagkadto niyan, iya ginharian. Mga katawhan, magaupang man, Diyos akon katuan. Magakari ako nga may pagkasadya. Jesus nga halang doon, gagari ako. Ginapatod ko nga inyo sundon, si Jesus ing dayon. Polong kag Espiritu gatudlo, sa langit pakadto. Magakari ako nga may pagkasadya.
Good afternoon and welcome to Dawn Baptist Church Prayer Service. Isa nga hapon, kabay pa maayo lang gid ang kahimtangan naton sa diin man kita ayahan nga parte sang kalibutan, parte sang Pilipinas, parte sang Western Visayas, kag diri sa probinsya sang Iloilo, syudad sang Iloilo City. Good afternoon and salamat gid sa inyo nga pagsunod permi sa aton nga Facebook Live services and subong man sa online devotionals naton diri sa aton Facebook page. Kami pang Ginoo gid magpakamayo sa inyo anuman ang kahimtangan nato na iba nagapanghimo sa iyan sang aton nga pangyapon naman dugay-dugay and subong man sa gyapon kita nagapasalamat ikapila na ini nga adlaw sugod sa pagbukas naton GCQ diri sa Western Visayas diri sa syudad man sang Iloilo City. Nagsugod naman ang balik ang traffic kag pugok sa aton nga mga tawo kung sa diin lang mapagtilipon, groceries and malls. Kabay pa kung sa diin kita hindi gid kita magkalipat kung ano ang aton ginhimuan sa nagdigad pang mga duha na bulan, ang aton hand sanitizer, ang aton mask sa diin kita mahinalungon gid. Subong man mga kauturan ang aton nga simbahan, ang iban nga kasingbahanan na ya, mga magagmay nag-amat-amat naman bukas. Meanwhile sa aton diriya sa Dawn Baptist Church, ginapreparahan man naton ina. Pero sa subong, hindi kita na magbukas gulpi, kay hindi naton maggulpi bukas ang aton nga simbahan. Tungod kay ang aton nga simbahan, nag-cater linibo kada Domingo. Kung isipon naton ina, hindi naton basta-basta lang mapunggan ang mga tawo nga nagahalin sa diin man nga party sang syudad sang Iloilo or probinsya sang Iloilo nga nagakadto. Gani mangin mahinalungon kita, amat-amat lamang ginapreparahan nato ng aton nga simbahan sa pagbukas man sina. Meanwhile ang aton nga online services diri sa Facebook Live sang Dawn Baptist Church nagapadayon kag kabay pa nagasunod kita permisi na sa mga announcements i-post lang naton diri. Sa sining last Sunday sa May 31 ang aton church anniversary, 93rd church anniversary. Kag kung ano man ang ginhimo naton sa nagdigad nga Resurrection Sunday, amuman sa gihapon ang aton anniversary kantata. Pangamuyuan naton ang aton members ng choir, kag ang aton multimedia team, kag ang aton invited speaker. Subong man utod sa Ginoo, padayon kita sa pagpangamuyo sa syudad sa Iloilo City, sa Western Visayas, sa pagpabilin nga kabay pa ang aton nga nangin GCQ nga ini, maintindihan man naton nga sa kundi hindi na maglapta ang masakit kag balatian, agud makaamat-amat ang iban nagbalalik na sa trabaho kag pagpangabuhi nila. Pangamuyo gid kita utod sa Ginoo, observe gid kita kung paano naton ginhimo ang tanan sang nagdigad 2 months ago. Ang preparasyon nga ini nga hindi lang mangin wise ang pulos ang tanan. Sige hapon kabay pa, maayo lang gid ang kahimtangan naton. Pabilin kita, stay healthy, stay safe, and kaon lang gid sang maayo healthy foods. Sa sining tinion, pangayo ako sa inyo pag-upod sa akon sa pagpangamuyo sa pagpadayon naton diri sa aton nga panimbahon kag prayer services din nga hapon. Magapangamuyo kita Ginoo. Salamat gid sa imo nga pagpakamaayo sa isa kag isa. Salamat gid sa imo nga pagbantay. Salamat gid Ginoo sa imo nga bugay kada adlaw. Salamat sang kusog. Salamat sang tadlo nga paminsaron. Salamat sa amon mga pamilya nga sa kundi ni nabantayan nimo permi. Subong man sa amon mga frontliners gid permi nga ginabayaw namon sa imo sila, amon health workers. Subong man ang mga nagbalik sa trabaho na ang nagapangabuhi ang negosyo nga mag-amat-amat man Ginoo, observe sa gihapon ng mga tawo sa physical distances agud nga ang ini nga masakit hindi na maglapta diri man sa amon Western Visayas sa bilog nga Pilipinas Ginoo. Gapangamuyo kami sa imo pagbugay sa amon, pagpreserbar Ginoo sang tagsa-tagsa, kag paghatag kaalam sa amon mga lideres, subong man sa amon local leaders diri Mayor Jerry Trenias, ang iyang mga advisors, subong man ang mga gamit nimo sa pagpreserbar Ginoo sang kalinungan kag katawhay namon sa syudad sa Iloilo City sa Western Visayas,
sa bilog nga Pilipinas, kabay pa ikaw gid ang magpakamayo sa ila. Subong diri sa Don Baptist Church sa mga kauturan namon, din man nga parte sa kalibutan, ano man ang kahimtangan nila Ginoo. Kabay pa ikaw gid magupod sa ila kag magbantay ang hamon seafarers nga nagatrabaho sa iban nga parte sang kalibutan Ginoo, sa tunga sang nawod sila permi, ikaw gid maghatag kusog kag bugay kag may mga paminsaron sa ila kag mag-comfort sa ila sa mga handom nila nga makapakig-upod sa ilang pamilya, ikaw gid magbantay. Kag sa mga nagamalasakit Ginoo, nagapangamuyo kami, we pray for your healing grace. We pray, O Lord, for your provisions to their needs. We pray, O Lord, for their family members who takes care of them. Even man ang mga nagamalasakit subong COVID-19 Ginoo, pangamuyo kami sa mga pagbugay sa ila sa pagtatap Ginoo. Kag sa liwat sa amon tanan, amon ikaw ginapasalamatan, amon ikaw ginadayaw, pabilin Ginoo nga pabakuda ang amon nga pagtuo kag pagsalig kag ang paglawom sa imo. Ini amon pangamuyo kag pagampo sa nga gamahanan nga ngalan sa amon Dios kag Manluluwas Ginoong Kristo. Amen. There are moments on our journey, following the Lord, where God illumines every step we take. There are times when circumstances make perfect sense to us as we try to understand each move He makes. When the path grows dim and our questions have no answers, turn to Him. Bow the knee, trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Bow the knee, lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, bow the knee. There are days when clouds surround us and the rain begins to fall. The cold and lonely winds won't cease to blow. And there seems to be no reason for the suffering we feel. We are tempted to believe God does not know. When the storms arise, don't forget we live by faith and not by sight. Bow the knee, trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Bow the knee, lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King,
Mayang gabi sa inyong mga kauturan. Salamat sa Ginoo sang kaygayonan ginahatag niya sa aton nga midweek service, sa tion sa pagpamalandong sa nga pulong, sa tion sa pagpangamuyo nga sa liwat nga madala ko kamo sa sini mga pangunahuna kag pagpakamaayo sa gintun-an naton last week sa aton nga devotional diri sa Ezekiel chapter 37. Pagabasahon ko sa inyo ang dinalan sang kasulatan sa 11 up to verse 14 sa Ezekiel chapter 37. Ang Ginoo naghambal sa iyang pulong, "Then he said unto me, Son of man, these bones are the whole house of Israel. Behold, they say, Our bones are dried, and our hope is lost. We are cut off for our parts. Therefore prophesy and say unto them, Thus saith the Lord God, Behold, O my people, I will open your graves and cause you to come up out of your graves and bring you into the land of Israel. And ye shall know that I am the Lord, when I have opened your graves, O my people, and brought you up out of your graves. And ye shall put my spirit in you, and ye shall live, and I shall place you in your own land. Then shall ye know that I, the Lord, have spoken it and have performed it, saith the Lord." May the Lord bless the reading of His Word. Magapangamuyo anay kita. Ginoo pakamayuhay mga pulong sa amon nga tunga. Salamat Ginoo sa kaygayonan nga maski sa amon namon nga sitwasyon kami Ginoo maka look up liwat sa imo. Kag pinaagi sa pagpakamaayo sang imo Ginoo nga pulong, ikaw Ginoo magagiya sa amon Ginoo nga mga adlaw-adlaw nga pagkabuhi. Sa pagtuo, sa pagsalig, kag sa amon man Ginoo nga pagkabuhi sa pag-alagad dira sa imo. Pakamayuha Ginoong imo nga alagad, kabay pa mga pulong mga gamhanan sa amon sa siningation ining amon pangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Gindala naton ining devotional sa sininga passage. Luyag ko lang i-review a little bit ang ining libro sang Ezekiel. Para sa iban daw kabudlay sini tungod sa mga visions, pero diri sa chapter 37 some of the visions daw amo ang maghatag sang conclusion sang hindi lang sang ministry kun hindi man sa message na gindala ni Ezekiel. Sa tion nga sila ni Ezekiel ato pa didto sa Jerusalem, isa siya ka member sang tribo nga kung di nag-alagad sa Ginoo bilang mga pare. Pero sang didto na sila nga gindala sila sa Babylon, gin-captive sila, siya gintawag sa Ginoo bilang isa ka propeta. The priest, sila nagrepresent sa mga tao pakadto sa Dios. Pero bilang as a prophet this time sang ato sila dito sa Babylon, ang Ginoo naman ang may mensahe sa iya nga mga tao kag inigin paagi niya sa iya nga propeta nga si Ezekiel. Si Ezekiel isa ini siya sa mga first batch nga bihag halin sa Jerusalem pakadto sa Babylon. Ang second sini nga mga batches nga kung diin na nga ginguba na gedya ang Jerusalem kag ang temple, diri naton makita nga ang iban man nga mga kabataan ay kag sa sadtong ation ang nabilin ginkuha sila. Pero this is the first batch nga kung diin sila ginkuha dito sa promised land pakadto dito sa Babylon. Si Ezekiel gintawag sa Ginoo bilang isa ka prophet to give hope to God's people. Kay budlay kun kisa sa tion nga ayhan ang aton nga mga mata napun-an sang luha, kag aton bakba permi na lang panghakroy kun kisa hindi naton makita kung ano gid bala ang tinutuyo kag kung ano gid bala ang plano sa Ginoo sa aton kabuhi. So amoy nang rason nga gintawag si Ezekiel nga siya amo ang magadala sang paglaom to instill hope, to instill faith sa mga tao sang Dios na maski ara sila sa tunga sang ayhan sang silot tungod sang ilang sala, pero ang Ginoo waay niya sila ginpabayan kun hindi ginpadalan niya sang mensahero nga amo si Ezekiel nga magadala sang sini nga paglaom para sa mga tao sang Dios. Now may mga upod man si Ezekiel nga mga prophets na kung diin hindi lang sila nagprophesy kun hindi mismo sa ilaman nga kabuhi ilang man nakitaan ang fulfill sa Ginoo sang ilang ginhambal. Isa sini ang nauna-una lang jutay nga prophet
amo si Jeremiah. Si Jeremiah nag-prophesy siya. There were even times nga consider siya nga daw ginatraidoran niya tungod kay sang pag-abot na sang Babylon nga amuya ang ginhatagan sa Ginoo sang sining tinutuyo nga siya amo ang magdala sang silot sa Israel. Iya nga ginhatagan sila sang laygay nga hindi na magbato tungod kay inina ang kabubuton sa Ginoo. So some of the Israelites thought that Jeremiah was a traitor. Ginsulod man siya gani sa prisuhan tungod kay hindi niya ihambal ang luyag sa mga tao kag sang hari pamatian, ginhambal niya ang mensahe mismo sang Dios. Pero at the same time sa siniman nga mensahe ni Jeremiah, gindala niya man ang ining mga pulong nga even though amo ning tinutuyo sa Ginoo ay masakit ini para sa ila, pero amo ni ang ginhambal ni Jeremiah in Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Then you will call upon me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. I will be found by you, declares the Lord, and will bring you back from captivity. I will gather you from all the nations and places where I have banished you, declares the Lord, and will bring you back to the place which I carried you into exile. Diri nato makita nga antes ini matabo ang pagkuha sa ila, may mensahe na gadaan ang Ginoo para sa ila. Ini nga plano ko, it's not to hurt you. I know matabo ini ang ako nga ginhambal sa inyo, but I will bring you back. So ang ini nga mensahe ni Jeremiah, amo man ini ang ginpadayon nga mensahe ni Ezekiel to give hope to the people. So nakita na nila nga total destruction na both sa ila nga city kag sa ila mismo nga temple, and yet God sent them. Sa sini nga mga mensahero nga kung diin sila amo ang magatuytoy sila mga dalanon, magapabaskog sang ilaya nga mga korason sa pagbutang lang gid sang paglaom kag ila nga pagsalig dira sa Ginoo. Now ini ang chapter 37, usual ini nga makita naton sa mga visions or prophecy. Usually may two parts ang mga visions. Ang una gid i-declare, ihambal, isulat sang nakakita sini. Kung ano gid ang nakita niya, isulat na niya. That is the first part. Recording exactly as the writer had seen it. Pero ang ini naman nga vision nga aton nga makita diri sa sini nga sa mga prophets. Ang second part sini is the explanation by the divine interpreter. So dira naton makita nga on verses 1 to 10 amo na siya record lang ni Ezekiel ang natabo nga kung diin gindala siya sa Ginoo sa sini nga valley that is filled with dry bones. Kaginhambalan siya sa Ginoo, will these dry bones come to life? Ang sabat niya sa Ginoo, ikaw lang gid Ginoo ang nakabalo sini. Ginhambalan siya sa Ginoo, prophesy to these bones. Kag diri nakita niya kung paano nga nagtalapik ini nga mga tulan. And later on, ini nga mga tulan na butangan sa mga ligaments, and then nabutangan sa mga muscles, and then skin. Pero ay isang kabuhi sa ila. And then naghambal naman liwat ang Ginoo, prophesy. Kagsang pag-prophesy niya, starting on verse 9, nakita niya diri nga kung diin ang breath of life, ang balaang espiritu, amo ang nagbuhi sini sa ila. So diri bala makita naton that on the first part, as Ezekiel have seen it, in verses 1 to 10, gin-record niya lang ang tanan nga eksperyensya nga kung diin ato nangin kabahin nga ginpakita sa iya sa Ginoo. Ang second part, which is verses 11 to 14, makita naton diri nga ang interpretation nga ginhatag sa Ginoo. The dry bones really are the Israel, the people of God. Nadulaan na sila paglaom. I mean, long gone. They had already been separated. That's why on verse 11, there is no hope. So, sang last naton to nga pagtuon sa pulong sa Ginoo, aton ato nga ginlantaw what to do when hopelessness strikes.
When there is no hope, ano ang dapat naton himuon? We've studied that when hopelessness strikes, trust in God, trust in His sovereignty. He is in control. Trust in His power. Siya lang gid ang maka-raise from dead to life. But also when God said, prophesy to the bones. I mean daw kalamutan nga paano mga walihan mo ni sila, paano nga i-deliver mo ang mensahe sang Dios kay mga tulan man lang ini tanan, and yet we know that Ezekiel obeyed. Trust in God. Obey God. And then thirdly, aton man nga natun-an nga kung diin, by trusting and obeying God, he saw the plan of God. On verse 10, makita naton that indeed these bones became an exceeding great army. Amo gal ining tinutuyo sang Ginoo. Waay nga napapa sila, waay nga nabihag lang sila, waay nga na banis lang sila, waay nga nadula na lang sila ang ilayang identity. Ang Ginoo may tinutuyo sa iyang mga tao. And they are going to come back as the exceeding great army. 2020, the Middle East could witness to that. It's the IDF or the Air Force or the Navy, the Israel Navy. They could attest sang sininga nakita ni Ezekiel that this is really an exceeding great army. And yet, ang interpretation sang sininga vision, makita naton diri sa verses 13 and 14. Ano gid ba lang tinutuyo sa Ginoo? Nga ang ginhatagan niya ini siya to give hope. Ano gid lang purpose? Let me read to you again on verses 13 and 14. And ye shall know that I am the Lord when I have opened your graves, O my people, and brought you up out of your graves, and shall put my spirit in you, and ye shall live, and I shall place you in your own land. Then shall ye know that I, the Lord, have spoken it and performed it, saith the Lord. Ang tinutuyo gali sa Ginoo nga ang ini gali nga mga nga natabo sa ila, kung paano sila naglabot sa sining hopelessness, paano sila kalabot sa sining sitwasyon, tungod kay ang Ginoo may leksyon nga luyag itudlo sa ila, so that ye shall know that I am the Lord. Now we are reminded nga during the time ni Jeremiah and even the kings before him, ang isa gid sa pinakadako nila yang sala amo ang idolatry. Ilan na nga na-experiencehan ang Ginoo, ginbilinan na sila sa Ginoo sang iyang pulong, and yet over and over again, kung pabahian lang sila, mabalik gid sila gihapon, makadto gihapon sila sa iban nga mga Dios. Now I don't know if some of us daw nagwonder, paano ni ang mga tao sang Dios who have experienced God, His sweetness, His power, His deliverance, ginatagan pala sila sang blessing nga amo ang duta nga kundiin flowing with milk and honey, nga ang kunatagan mo sila sang ligwa, madalagan gid sila pakadto didto sa mga Dios. Somebody commented that idolatry really naga-cater sang luyag sang tao. Luyag sang tao nga mangin independent ako sa Ginoo. Luyag sang tao nga waay sang sugo halin sa balaan nga Dios. Kung anong huyog ko, dapat amo ina ang luyag ko nga sundon. In other words, if this God is giving me rules and regulations that I don't like, then I will choose my God nga pwede niya sa ako niya nga Diyos. So in other words, ginbutang ang tao nga siya na ang nagapili kung sino ang himuon niya nga Ginoo. That's why idolatry, whether it's in ancient times or idolatry today, nga daw kahapos, nga daw amo ang nagaguyod sa mga tao palayo sa tuod nga Dios, tungod kay ini siya amo ang maga-cater sang human nature, sang sinful nature, nga amo ang nagadaldal palayo ini sa tuod kag balaan nga Dios. So this vision of dry bones coming to life by the word of God through the Spirit to become the exceeding great army, God is teaching, God is showing to Israel that I am the Lord. The defeat, the destruction,
the captivity, the return, the rebirth of the nation, so that Israel will know that I am the Lord. Now, kung i-apply tani bala sa aton subong nga sitwasyon, amo ni gali ang mga circumstansya nga nagakalatabo sa aton kabuhi, sa kalibutan, sa aton nga nasyon. Almost every single day, lain-lain ang nagalabot sa aton nga mga balatyagon kapag nauna. May day kita nga daw nasadyahan. Sini nga mga inadlaw daw nasadyahan gid kay halin sa ECQ, nag-GCQ na kita. Pero ginhambalan gid kita nga waay gid sang ginhimo pa parte sa sini nga masakit, parte sa sini nga virus. Whether nga nagtinir kita sa aton mga balay o kung subong pwede makagawa ayhan sa kung mas halog-halog, amo man gihapon ang masakit, ara man da gihapon. Muna nga may mga lahog-lahog sila subong, starting kuno sang May 16, naghiwat diri sa Iloilo sang Laton-Laton Festival. Na kung diin hasta pa ang pagtabok nila sa Gimaras ang isa ka adlaw nga ang mga tao dinaguso nga i-close nila liwat. Because the problem is still there. Wa pa nasulbar. Maski ano ayhan mga klase nga mga ihatag sa aton nga mga protocol, and yet the virus is still there. Kag makahalit pa ini, millions are affected. Thousands upon thousands nagkalapatay, and there is no medicine yet or vaccine. Economies are already down. And there is so much confusion, and people are so afraid of what they call the second wave. Pero sa aton niya ng mga Kristohanon, are we not seeing God here? In all of this, anong gina-reveal sa Ginoo sa aton? Especially sa bahin sa iya nga kagalingon kung sino siya sa aton nga mga kabuhi. Makita bala naton ang pagdihon sa Ginoo. Makita bala naton ang iya nga kamot. Makita bala naton ang iya nga tinutuyo. Makita bala naton ang iya nga plano. Daw katamis bala pamatian sa iba naton nga mga kauturan na after we went through this and we are going through this, ang iba naglabot na sang realization na maghambal sila pastor, ginapasalamatan ko gid ni sa Ginoo ang COVID-19. Kay pinaagi sini may damo nga butang ang natabo sa akon kabuhi. It's either ako naglapit sa Ginoo o kung kami sa akon asawa, naka-spend time kami, nagakilalanay pagid kami, nag-best friend na kami subong, o kung sa bahin man nga narealisar namon ang mga leksyon nga luyag itudlo sa Ginoo. Nga waay gid tani namon ini natun-an. Kung normal lang amon mga kabuhi sa una. Are we seeing the hand of God here? Are we seeing the way kung paano niya man kita ginadihon? Paano niya kita ginakambyo? Paano niya kita ginahimo? He is transforming us to become just like His Son, the Lord Jesus Christ. So may apat diri kabutang nga luyag ko pagdalon sa inyo sa sini nga gabi. Para makita naton in the vision of the dry bones on how God, the way that God would show Himself to His people, to Ezekiel, to Israel. Sa sining apat ka butang nga luyag ko i-share sa inyo, pinaagi sini ang Ginoo at the end sang sining vision, sang iyan na nga gin-interpret ini nga vision, na inita na nagkalatabo sa inyo, because I want to declare to you, I want to show you, and you will know nga ako gid ang Ginoo. Especially addressing to His people who had been idolatrous many times over and for many years, na pinaagi sini sang ilang ginaagyan nga eksperyensya, makilalaan gid nila ang ilang Ginoo. Sa una diri nga punto, aton diri nga makita, una gid sa tanan, when God showed Ezekiel about the valley of the dry bones, very dry bones, iya ginapakita sa kay Ezekiel the real situation of God's people. Knowing or seeing a real situation, which is
hopeless. Very dry, devoid of life, hopeless. Siguro amo gid ni diri magsugod gid sa aton bala pakaintindi sa Ginoo. Kinahanglan makit-an ta gid anay kung ano gid ang aton nga sitwasyon. Kay kung para sa Israel, okay man lang sila. Ano ayhan? Sa jutay lang ayhan nga bulig, sa jutay nga bugay, sa jutay nga kaluoy. Nakatibawas man kita. Nahimunan man aton nga mga kinahanglanon. Pero at this point of time, there's no human help. Beyond help na ni sila, beyond hope na ni sila. Amo na gani sa verse 11, naghambal diri, then he said unto me, Son of man, these bones are the whole house of Israel. Behold, they say, our bones are dried, our hope is lost, we are cut off for our parts. Di na to ang promisa sa Ginoo, di na to ang mga ang covenant sa Ginoo, di na to ang pagsugpon-sugpon to generation that God is faithful, He's our dwelling place. Di na to. We had already been cut to our parts. We're hopeless. There's only one conclusion. If there is no divine intervention, they are nothing. Kung hindi mag-infuse ang Ginoo sang iyang bulig, kung hindi mag-intervene ang Ginoo, naintindihan gid nila. Naintindihan gid yan ni Ezekiel that these are already very dry bones. The way we look at it, kung kisa daw ginahulat anay sa Ginoo nga maglabot gid kita sa isa ka tion kag realisasyon nga way na gid kita sang mahimo para ang Ginoo mahimo niya ini sa aton. Kung sa tion ay han nga daw may mahimo pa kita. Kung kisa kun hatagan kita kag mag-abot gani ang solusyon. Kung kisa hindi tapagid ini ma-attribute tanan sa Ginoo. Kay kung kisa daw abi naton daw nadala lang guro ni sa swerte. Nadala lang guro ni sa diskarte. Siyempre pastor, ako pa. Sa jutay nga muni, sa jutay nga muna, tilantaw blakon anong natabo sa akon. Pero kauturan, kung makita talang gid balaihan kung ano gid ang aton sitwasyon sa tubangan sang Dios. I mean, God could never do a miracle when we still believe that we could do it with our own strength. But until we come to the point when we realize without God's intervention, I am hopeless. I can't do anything now. Kung gisa daw yung ginatawag bala nila nga believe sa sarili. COVID-19 virus has a way of leveling the playing field. Di kung tanda ka sa health, tanda ka sa medicine, medical doctor ka, ayhan makapalagyo kasi ni ayhan nakaintindi ka ayhan kung anong himuon mo. But then all of a sudden, they became frontliners. In other words, sila ang una. Sila yung una nga magsugata sini. That's why ang World Health Organization daw nakakita sila nga daw kadamo sa mga health workers sa Philippines nga nagakala-infected daw. Some of our doctors, some of our nurses, some of those nga ginakonsider naton nga frontliners, sila gid amo ang nagabutang sang ilang kabuhi at risk. Then we realize, Ginoo, if you are not going to intervene, even the best of us are already at risk. So diri naton makita na ang maayo lang diri nga part sa verse 11, it's because they have accepted it. Why na kami isang paglaom? God could never intervene until we realize that He is the only one that we need. So secondary, not only kung ano nga paagi nga i-reveal sa Ginoo kung sino siya sa sining nga mga Israelites,
kag sa kay Ezekiel. First, that they would see, that they would know the real situation. Kag amo man niya sa aton, kung hindi naton makita ang tuod naton nga sitwasyon, nga kinahanglan gid naton ang Ginoo, nga way kita mahimo sa aton nga kaugalingon, God could never really fully reveal Himself to us until we come to that point in our lives. But second, believing in what God can do. Pinamangkot diri sa Ginoo si Ezekiel. And he said unto me, Son of man, can these bones live? Yung pamangkot niya. Now, of course, later pa explain sa Ginoo kung ano ang ininga vision sa iya. So, hindi man niya nabalaan kung ano pagid ang tinutuyo sang Diyos nga ang agid pakita ini sa iya. So, as far as Ezekiel is concerned, Lord, it's your call. It's not for me to say yes or no. It's your call. Now, how we wish nga hindi mangin aton ini nga masakit ang COVID-19. How we pray that God would spare us. And probably this is also the same prayer sang ibahan nga mga kilala naton nga mga Christian nurses nga Ginoo, spare us. So makita naton bala nga ang aton nga kabuhi hindi tungod kay kita mahalong o kung waay kita gahalong o kung ano ay hanang ginahimo naton. We could do our best, but at the end of the day, our lives are still in the hands of God. Ginoo, ikaw ang nakahibalo sini. Believing first in His control, in His sovereignty, but also believing in His power. Natunan nato ni sa aton nga devotional last week. Look at verses 5 and 6. Thus said the Lord God unto these bones, Behold, I will cause breath to enter into you, and ye shall live. And I will lay ligaments upon you, and will bring you up flesh upon you, and will cover you with skin, and put breath in you, and ye shall live, and ye shall know that I am the Lord. So since God is all-powerful, since God is in control, since everything that even dead God could bring it to life, the question here, will we trust Him? Sa ligad bala naton ang Ginoo. I believe many important lessons, especially kung sino ang Ginoo sa kabuhi, we would never really fully understand it until we would say, Lord, I believe. Probably my human mind could never comprehend. But Lord, help me by your Holy Spirit to put my trust, to believe in you. Not only seeing a real situation that we're hopeless, but also believing what God can do. But then thirdly here, makita naton, basahon ko bala sa inyo. Ang pamangkot sang Ginoo sa iya, Son of man, can these bones live? And I answered, O Lord God, thou knowest. Again he said unto me, Prophesy upon these bones. Okay, amo naging hambal sa iya sa Ginoo. Prophesy, preach to them. Look at verse 7. So I prophesied as I was commanded. Look at verse 9. And he said unto me, Prophesy unto the wind. Prophesy, Son of man. On verse 10, so I prophesied as he commanded me. Now, sa sining vision, daw kay useless para ya sa kay Ezekiel, even though later on gin-explain that these are the children of Israel, pero para sa iya, daw kay useless bala. I mean, these are bones. They're not real human beings. They are just bones. They are the remains of the human beings. Nga ang mawali ko sa ila. Nga ang mahambal ko sa ila. And yet, over and over again, Prophet Ezekiel would tell us that when God commanded him to preach, to prophesy, I prophesied as the Lord commanded me. So makita naton dire sa sining vision, kag sa iban man nga mga dinalan sa pulong sa Ginoo, nga gingamit diri sa Ginoo to make this miracle, to raise the dead back to life again.
ang iya nga pulong. The Word of God. It could be just like when He called Lazarus to come out from the grave. Or whether it would be that in the twinkling of an eye, when we would hear the trumpet sound, or it could be in the same way nga ang pulong niya, amo ang nag-create, amo ang nagtuga in Genesis chapter 1. This is the principle of God, that His instrument to raise up the dead, it is His Word. Now, sa sinibala nga tion, is God's Word or the Bible enough? Now, subong ginahimo naton, subong ang muna ginatawag naton nga online services or mga ministries. I hope nobody is really looking at nga ang technology amuya ang magahimo sa ministry. No, technology is just a vehicle. Being online or internet, paalagyan lang ina. Pero kung paminsaron mo gid what is online, kag kung ano ang internet, all the trash, the garbage of the world, ara man dira. How could we compete? How could I compete? Sa sinin naton nga service, sa sinin naton nga wali, sa sinin nga religious program, how could I ever compete? How could I ever compete sa Korean novela? How could I ever compete sa sine? How could I ever compete sa mga artista? In other words, kung ang isa ka Kristohanon, waay niya ginfocus ang iyang paminsaron kag tagipusoon sa pulong sa Ginoo. More than 2 months na subong ang nagligad. Probably pila na ihan ka sini ang natapos, pila na ihan ka Korean novela ang natapos, oras, hours and hours and hours and hours. Yes, this is just a vehicle. But then God is going to do the work. Nga ang isa kabalatsyagon nga waay gani interes sa Ginoo. Ang isaya katagipusoon nga he would rather spend times on Facebook rather than the holy book. The Word of God. The Word of God has power. Ang pulong lang gid sa Ginoo. Hindi iya kay online kita dayon, all of a sudden it would be translated into something, a revival, into something that is a change of heart. But rather, we believe this is the Word of God. This is His power. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. This is His Word, and His Word is power. But then fourthly here, aton nakita diri nga not only seeing a real situation, believing in what God can do, participating in His work by preaching the Word, but also makita man naton diri experiencing the Spirit's power. Look at verse 9. Then He said unto me, prophesy unto the wind, prophesy, son of man, and say to the wind, thus saith the Lord God, come from the four winds, O breath, and breathe into these slain, that they may live. So I prophesied as He commanded me, and the breath came into them, and they lived, and stood up upon their feet, an exceeding great army. Now look at the interpretation in verse 13. And ye shall know that I am the Lord when I have opened your graves, O my people, and brought you up out of your graves, and shall put my spirit in you, and ye shall live, and I shall place you in your own land. Then ye shall know that I, the Lord, have spoken it and performed it, saith the Lord. So ang naghatag diri sang kabuhi, ang naghatag diri sang paglaom, amuya ang balaan nga Espiritu, the Spirit of God. Raising the dead, that is the power of the Holy Spirit. The one that would cause real repentance, that is the work of the Holy Spirit. Understanding the Word of God, that is the work of the Holy Spirit.
Could we really say that because of technology, because of this online thing, that all of a sudden Christians now are becoming better Christians? It's only because of the Word of God and the work of the Holy Spirit. Now I know, gamat-amat, nga kung ano ayhan ang aton nga na-develop, nga mga nami, nga mga habits ang una, gakaamat-amat na kadula. Kansindigid kita that when we come to God, when we worship Him, hindi lang sa aton balatyagon kapon una, kun hindi the way man kita nga mag-behave, and yet sometimes we would come to our worship online service nga amo lang na, kung nakapadyama. I know we would not even come if it's 8 o'clock or it is 5:30. Anyway, pwede man kita makapaburaw. Anyway, bag 11, by 12, pwede man gihapon na nato dito makadtuan. You know what I'm trying to say here? The ministry, iya man gihapon niya sa pulong sang Dios. Kag sang gahom, sang balaan ng Espiritu. Even though nagkambyo ang aton nga vehicle, ang paalagyan kung paano naton ma-deliver ang pulong sa Ginoo, pero ang aton nga pagsalig man gihapon, dira lang gid sa pagtrabaho sang balaan nga Espiritu. Sa nagligad nga Domingo, sang si Pastor Sam Ormeo nagdala sa pulong sang Dios. May ara siya sang gin-quote na isa ka preacher. I realized that he was referring to Dr. John MacArthur. So ginapangayo ko ni sa iya ang ini nga quote halin kay Dr. John MacArthur. Kaya daw ini nga paghambal niya dako man ining leksyon, hindi lang ayan sa aton nga mga Kristohanon nga nagapamati sini, kun hindi man sa mga ayhan sa mga Bible school students nga kung diin kung may ara gani sa mga pamangkutanon o kung may ara gani sa mga point of view, kung makot gani nila si Dr. John MacArthur as if sila na din ang tsakto. Of course, ang tsakto ang pulong sa Ginoo. And if Dr. John MacArthur is saying what the Bible says, then that is true. Pero pamati ibala kung anong ginhambal niya. I have no mechanism to change a heart. I can't awaken a dead sinner. I can't motivate a carnal believer. I can't make a person love the Word of God. I can't make somebody walk in the Spirit. I can't make them love or forgive. I can't make them demonstrate humility. I can't make them do any of those things. That is all the work of the Holy Spirit. But I know that the Holy Spirit does all that work with one tool, and that is the Word of God, the truth of God. So I hope when we contemplate on these things, we realize nga even though ari kita subong sa sining nga mga nagakalatabo, ang pulong manggihapon sa Ginoo kag ang iya nga balaan nga espiritu. Kag I think this is a way of separating sang pasi kag sang tudtuod gid. Lantaw bla, all of a sudden hindi ka required magsimba. All of a sudden hindi ka na pukawon o yugon sang imo nga ginikanan nga magtindog kag magsimba. So kung ay magina ang balatyagon kag wa magina ang handom nga pagsunod sa Ginoo, then in the last 2 months natuman mo na kung anong luyag mo. Labi na gid nga hindi ka mangin matutom sa pagsimba kapag tuon sa iyang pulong. Sorry, I could not change you, just like what John MacArthur said. The church could not change you. Nobody could change you. Nobody could make that love long for God. Nobody could make this heart love for God. It's only the Holy Spirit through His Word. Kag diri naton nakita mga kauturan nga maski sa normal nga ginhambal naton o kung sang sini nga ginatawag naton nga new normal, it is still the Word of God and the Holy Spirit that would do the work, the spiritual work, the work of the ministry, both in my life and in the lives of our family and in the lives of our members. So kung i-review nato ini
in any and in everything that happens in our life, God wanted us to acknowledge, to know Him. Kagabay pa ini nagakalabot na nga realisasyon nga Ginoo. Imo ko nga ginatudloan kung sino ikaw sa akon kabuhi. Ikaw Ginoo akon paglaom, ikaw Ginoo ang nagabulong sa akon, ikaw Ginoo ang gamhanan nga Dios, ikaw ang akon nga abyan, ikaw Ginoo ang akon nga provider. Ikaw Ginoo ang akon, you are the friend that sticketh closer than a brother, the one that would never leave me nor forsake me. And there are two ingredients na ginagamit sa Ginoo to do about His work in my life and in the life of your family members. It's His word and the work of the Holy Spirit. Ginoo pakamayo ay mga pulong sa amon nga tunga. O Ginoo kabay pa na sa sini nga mga eksperyensya namon makit-an gid namon nga ikaw luyag mo lang nga maintindihan, makilalaan kapag namon. Kagkabay pa ang imo nga pulong mangin gamhanan kag o balang espiritu sang imo nga pagtrabaho sa amon kabuhi. Buligi kami Ginoo. Kabay pa nga ma-apply namon ni sa amon kabuhi. In Jesus' name. Amen. Kung may ara pa nga pinakamalinong nga lugar nga aton ginahandom, amo na ang lugar malapit sa tipusoon sa Ginoo. Kantahon naton Near to the Heart of. There is a place of quiet rest near to the heart of God, a place where sin cannot molest, near to the heart of God. Oh, Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God, hold us who wait before Thee, near to the heart of God. There is a place of comfort sweet, near to the heart of God, a place where we our Savior meet, near to the heart of God. Oh, Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God, hold us who wait before Thee, near to the heart of God. There is a place of full release, near to the heart of God, a place where all is joy and peace, near to the heart of God. Oh, Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God, hold us who wait before Thee, near to the heart of God. Let us pray. Our dear God and loving Heavenly Father, we thank you for your word. Thank you, Ginoo, sa availability sa iyong mga pulong. Thank you, Ginoo, ang iyong mga pulong is always something na mabalikhan namon for strength, to remind us ng mga things, Ginoo, na promise mo sa amon. We can always go back to your word for us to be educated sa iyong mga precepts. Even, Ginoo, for us to be reminded sa mga things nga hindi nga insakto nga nahimo namon, Ginoo. And so, Father, may you bless your word na palabot sa amon sa siningation. Thank you for your servants nga paggamit siya sa pagtipik-tipik sa mga pulong. Ginoo sa siningation, even as we go back sa amon respective ng mga ulubrahon, mga things na gina-look forward yung matapos sa sining adlaw, kaway Ginoo nga may maya ka.
Gano kami isang kusog, isang bugay nga nag-glorify ka naman, even sa amon Ginoo nga mga bulaton. Father, I commit to you our families, ikaw Ginoo magatipig sa ila. Our members nga nagapamati sa sini Ginoo nga a sermon video may provide for their needs continually, may remind them of your presence, and of your power, and of your provision. And help us to rest, help us to be still before sa imong Ginoo, upon the acknowledgement that you are the God who is sovereign and almighty and good. And so, Father, we give you the praises and the glory. And now unto him who is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy. To the only wise God and our Savior be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen. Take the name of Jesus with you. May you walk in peace each day. Let his arms of love surround you. Let him lead in all you say. Precious name of Jesus, name above all names we know. Precious name of Jesus, take it everywhere you go. Take the name of Jesus with you. Everywhere you go. Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God, hold us who wait before thee, near to the